Si Lina ay kilala sa kanilang bayan bilang isang matapang na dalaga. Wala siyang kinatatakutan, kaya't kahit ang bulong-bulungan tungkol sa mga espiritu sa gubat na nasa daan pauwi ay hindi niya pinapansin. Minsan nang binalaan siya ng kanyang ina, iwasan mong dumaan doon sa gubat lalo na't mag-aagaw ang dilim. Ngunit mas mabilis kasi ang daan na iyon, kaya't patuloy niya itong tinatahak kahit mag-isa. Isang hating gabi, matapos makipagkita sa mga kaibigan, naglakad si Lina pauwi. Madilim na madilim ang paligid at tanging liwanag mula sa buwan ang kanyang gabay. Tahimik ang paligid, ngunit sa bawat hakbang niya, parang nararamdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Sinabi niya sa sarili, walang dapat ikatakot, isa lang itong shortcut. Ngunit may kaunting kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Nang mas lumalim siya sa gubat, napansin niyang may mga maliliit na yabag na sumusunod sa kanya. Huminto siya at tumingin sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Sinubukan niyang pabilisin ang kanyang lakad, ngunit ang mga yabag ay sumasabay sa bilis niya, tila mas lumalapit sa bawat hakbang. Nagising ang takot sa kanyang puso, ngunit pilit niyang iniwasan ang pag-iisip tungkol dito. Sa isang bahagi ng daan, bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Parang may malamig na kamay na humaplos sa kanyang balikat. Lumingon siya ng mabilis, ngunit wala siyang makita. Subalit nang muling tumingin sa kanyang unahan, may anino siyang nakita sa dulo ng daan. Isang figura ng tao na hindi gumagalaw, nakatayo lang at nakatingin sa kanya. Pinilit niyang maglakad ng diretso at hindi pansinin ang anino. Ngunit habang lumalapit siya, lumalapit din ang anino. Nakakatakot ang itsura nito, walang mukha, ngunit may mga mata itong tila itim na hukay. Parang sinisipsip ang bawat liwanag sa paligid. Hindi siya makalakad ng mabilis dahil pakiramdam niya ay nanlalalamig ang kanyang mga binti sa takot. Nang makalapit na siya sa anino, narinig niyang pabulong na sinabi nito, "Bakit ka naririto? Hindi ka dapat nandito." Ang boses ay malamig, walang laman, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nagpupumiglas ang puso ni Lina habang pilit niyang iniisip kung paano siya makakatakas. Tila nanigas ang kanyang buong katawan, hindi makakilos kahit nagustuhin niyang tumakbo. Bigla niyang naramdaman ang kamay ng anino na humawak sa kanyang braso, malamig at mabigat. Pinilit niyang bawiin ang kanyang braso, ngunit walang lakas ang kanyang katawan. Parang unti-unti siyang hinihigop ng malamig na paligid. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mga babala ng kanyang ina at ang mga kwento tungkol sa mga nawawala sa gubat na ito. Sa huli, nagawang makalabas ni Lina sa mahigpit na hawak ng anino at mabilis na tumakbo pabalik sa daan. Hindi na niya inalintana ang mga tinik at sanga na tumatama sa kanyang mukha at katawan. Tanging ang nasa isip niya ay makalayo mula sa aninong iyon na nagmamasid at humahabol sa kanya. Nang makarating siya sa dulo ng gubat, lumingon siya muli at nakita niyang wala na ang anino. Ngunit nang umuwi siya sa kanilang bahay, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa bawat silid na kanyang pasukin, may malamig na presensya siyang nararamdaman. Tuwing gabi, naririnig niya ang mga yabag at ang malamig na bulong na tinatawag siya mula sa labas. Alam niyang mula sa gabing iyon, may sumusunod sa kanya, isang anino na tila ba hindi siya iiwan kailanman.